Hi guys, today ire-review ko sa inyo and i-compare itong Bianco Latte by Giardini di Toscano and also itong Eclair by Latafa. Bago tayo mag-umpisa, yung nasa face ko is itong reformulated na MAC Studio Fix Powder Plus na foundation. And yung nasa lips ko naman is itong Everbilena na matte lipstick. Pinaghalo ko tong Mirrored Mocha and Sexy Nude. Matagal na akong naku-curious dito sa Bianco Latte kasi ang dami kong nakikitang nagre-review, gustong-gusto nila tong perfume na to. So I bought a decant, a sample only. Baka magreklamo kayo, hindi ko pinapakita yung bottle ni Bianco Latte because wala pa akong bottle ni Bianco Latte. Ang meron lang akong bottle is itong sinasabi nilang kaamoy niya, and this is the Eclair from Latafa. So ilabas ko muna yung notes ko guys para hindi tayo masyadong matagalan. So dito muna tayo sa may Bianco Latte kasi siya yung pinagmulan. Laging sinasabi ng mga taong nagre-review nito or yung gustong-gusto tong perfume na to is lactonic siya or parang medyo milky. Ine-expect ko na amoy gatas siya. So sa initial spray, may naaamoy akong parang amoy ihi. Kahit ngayon, inamoy ko siya, naaamoy ko yun sa kanya. Pero mawawala yun agad pag spray sa skin. Amoy Acrobake, yun agad ang unang pumasok sa isip ko pag amoy ko sa kanya. Burberry Goddess, DNG na Devotion, but may something sa kanya na less syrupy or parang less sticky yung dating. This is still syrupy, this is still sticky, but comparing doon sa tatlong perfumes na minention ko, parang hindi siya ganon ka-syrupy or ka-sticky. I hope naintindihan ninyo guys. Ang yummy niya. Think of caramel latte na coffee, creme brulee, caramel macchiato, or kung hindi maselan yung ilong mo, I'm sorry guys, iisipin ninyo kaamoy lang siya ng mga Bath and Body Works na yung mga vanilla na body mist. So sa iba, sobrang special nitong pabango na to, sa iba naman parang nothing special. After mga 2 minutes, mas magiging yummy and milky na siya. Doon na lalabas yung milkiness niya. Papakita ko ulit yung bottle ko sa inyo. Decant lang to, okay? Creamy siya na milky. Maganda siya guys. I actually like it kasi madali siyang gamitin sa weather natin. May something na sweet but fresh sa kanya. Kung gusto niyo yung mga sweet, caramel, vanilla, milky na perfumes tapos hindi niyo magamit yung mga perfumes na yon pag summer, ito pwede, I think, all year round. I think. Kasi sa skin ko, okay siya eh. Pero kung hate ninyo yung mga sweet, gourmand, vanilla, caramel na perfumes, amuyin nyo muna, itest nyo muna, or bumili muna kayo ng decant. Hopefully, makabili kayo sa store na original yung tinda nila para ma-appreciate ninyo siya. Kasi baka maumay kayo sa kanya, or kagaya ko, magulat kayo na, okay, gourmand siya, but carry siya eh. Carry siya sa weather natin. Bagay siya sa high school pataas. Actually, niisip ko dito college students. Pwede siyang pang party, pang gimmick, yung out of school, alam nyo yon, panahon ko kasi bilyaran, napaghahalataan yung edad ko. Pwede siya sa school, pang everyday, pero ingat lang kung balak ninyo siyang gamitin, pang everyday sa office, kasi baka merong hindi bet yung ganitong amoy, mahilo siya sa tamis. After 30 minutes, mas magiging smooth pa yung blend niya. May floral akong naaamoy after 30 minutes. Malakas, sobrang lakas nitong Bianco Latte guys. Now, magmamadali ba ako na bumili nito? Kahit na gusto ko siya, I'll pass muna. Kasi meron ako mga perfumes na kaamoy niya. Although, parang mas wearable kasi to eh. Pero siguro I'll just mix something dun sa perfumes na meron ako na medyo kahawig niya, na na-mention ko kanina, para lang medyo maging lighter siya. Or maging mas parang milkier pa siya. Kasi may milky sa kanya eh. May something lactonic sa kanya na wala dun sa tatlong perfumes na na-mention ko kanina na meron ako. Pero kung may makikita ako naka-sale or may magre-regalo sa akin nito, gagamitin ko siya. Mabango siya, bangong-bango ako sa kanya. Mamaya sa dulo, i-share ko sa inyo yung comment naman ng husband ko nung naamoy niya tong dalawang perfumes habang tinetest ko sila while I'm taking notes para sa inyo. So dito na muna tayo sa Eclair. Tingnan nyo naman yung bote niya guys, ang ganda. Maganda yung bote niya, pero sa mga nakikita kong bumibili nitong bottles or nitong Eclair, laging may something na parang akala mo nasira siya, nahulog siya. So sa case ko, merong parang glue na hindi malinis yung pagkakalagay na nakakalat sa kanya. Well, parang minadali, alam niyo yon. Pero overall, ang ganda nung pinaka-bottle. Actually, even yung box niya.
Ang ganda guys nung pinaka-box niya. So this one naman, sa initial spray, ang layo, ang fresh nung parang unang ilang seconds na spray niya. Pero after mag-dissipate yung parang fresh na scent na yon or yung note na yon, hawig na sila. Pero guys, mas manipis to. Parang mas watered down na version. Nakatatlong spray ako or 4 na spray bago ko siya completely maamoy sa skin ko. It could be because nauna kong naamoy si Bianco Latte, and so nung inaamoy ko na yung kabilang kamay ko after kong ispray itong Eclair, hindi ko na siya masyadong ma-appreciate. Pero hindi guys, kasi ginamit ko rin siya ng ibang araw pero sige, balikan natin yon. Mas wearable itong Eclair obviously kasi kuha niya yung amoy ni Bianco Latte pero parang mas watered down nga, mas milder siya. Mas amoy mo yung creaminess ni Bianco Latte compared dito kay Eclair. Itong si Eclair, amoy mo yung milkiness pero hahanapin mo even with multiple sprays sa skin. Ulitin ko guys, sa skin ko to. Baka sa inyo sobrang lakas nitong Eclair, but to me, hindi siya ganon kalakas compared kay Bianco Latte. Actually, pag in-spray mo siya sa damit, mas mas amoy siya, mas labas siya. Parang may floral fresh na note din akong naaamoy sa kanya, pero mahina lang dito kay Eclair. So after 2 minutes, medyo mas tatapang pa siya, pero still not as strong as Bianco Latte. May sugar ito and praline na wala kay Bianco Latte. So para siya namang caramel na may granulated sugar on top. So in terms of parang sweetness, para siyang merong tamis asukal, parang ganon. Kung sa hawig, kung 10 si Bianco Latte, ito nasa, to me guys sa experience ko, sa skin ko, 7 or 8 lang. May missing na sipa dito na hindi ko mahuli kung parang floral or powdery or parang spicy na wala dito kay Eclair, na meron kay Bianco Latte. I hope na sabi ko ng maayos. Although may floral din si Eclair, iba yung floral na parang note na naaamoy ko sa dulo, sa dry down ni Bianco Latte na hindi ko makita sa notes. Wala sa notes niya. Probably yung ibang mga notes kasi na meron si Bianco Latte nagpo-produce nung parang floral na scent, floral na note. Maganda talaga si Bianco Latte guys. May slight na plasticky akong naaamoy dito kay Eclair. Kung sa lakas naman, mga 5 or 6 lang itong si Eclair compared kay Bianco Latte. Malakas talaga si Bianco Latte guys. Nahihinaan ako dito kay Eclair. Pero perfect tong hina niya sa weather natin para hindi ka maumay. Para doon sa mga mahilig sa matamis, gourmand, vanilla, caramel kind of perfume. Pero kung hindi ninyo hilig yung ganong perfume, kahit mas mahina to or parang mas milder to para sa akin, you might still find it too sweet. Hindi siya pang blind buy guys, okay? Para silang mga kape. Si Bianco Latte, coffee siya from the coffee shop na pag-abot pa lang sa'yo, alam mo yung dinaan yung baso sa'yo, hindi pa nalalapag sa lamesa. Amoy na amoy mo na siya, parang naglalaway ka na sa kanya kasi parang ang sarap-sarap, ang bango-bango ni Bianco Latte. Ang creamy and ang milky niya. Babalik-balikan mo siya. Si Eclair naman, parang yung 3-in-1 na coffee, na creamy din, na okay, na masarap. Masarap pa din siya, na pang everyday, nakakaganda din naman siya ng araw. And yung pagka 3-in-1 niya, hindi siya yung 3-in-1 na mura lang. Yung 3-in-1 naman siya na medyo mamahalin na 3-in-1. I hope na gets ninyo guys. I can still both smell them after washing my hand with dishwashing liquid. Kasi pag nagtetest ako sa skin, inuhugasan ko sila using a dishwashing liquid. Nabubulol ako guys kasi it can take away yung oils. Parang matest ko talaga kung gaano siya katapang. And si Bianco Latte, parang kakaspray mo pa lang sa skin pa din. Kahit na nagwash na ako ng hand and napunasan ko na yung kamay ko. Actually, naaamoy siya ng husband ko kahit na nasa kabilang dulo ako ng room after kong mahugasan yung kamay. Whereas etong si Eclair, maamoy mo rin naman pero it would take a while para maamoy ka pa rin niya after kang magwash or after mong magwash. Ito yung comment ng husband ko guys sa kanilang dalawa. Hindi niya gusto si Bianco Latte, I'm sorry. Para sa kanya, it smells like cheap na vanilla na perfume na you could smell or you could buy from drugstores. I'm sorry. I'm sorry guys. Yun yung naaamoy niya, hindi niya gusto. Etong si Eclair, nakapasa sa kanya. Although hindi ganito yung mga type niyang perfumes, pero si Eclair daw, mas pleasant. Ang naaamoy niya kay Eclair is
parang amoy cocoa powder. Ganun yung naaamoy niya dito kay Eclair. Hindi siya nagreklamo masyado dito. Basta ang sabi niya lang, mas pleasant si Eclair kesa kay Bianco Latte. So nung ginamit ko tong Eclair the following day, kasi curious nga ako pagka na-spray ko siya all over my body, walang nag-compliment sa akin na mabango ako. Pero napansin ko, kung siya lang alone yung gamit mo, let's say hindi mo naamoy yung Bianco Latte, kasi yung first time, inamoy ko muna si Bianco Latte, inispray ko muna sa skin ko, before ko inamoy and inispray sa skin si Eclair, natatalo si Eclair, kasi ang lakas nga ni Bianco Latte. Pero kung si Eclair lang yung gamit mo, and inispray mo siya all over your body, malakas siya, strong enough. Pag tinabi mo siya kay Bianco Latte, natatalo siya. Or pwedeng nagiging anosmic lang talaga yung ilong ko kay Bianco Latte, kasi sa sobrang lakas niya, kaya pagdating kay Eclair, parang natatalo na siya. Pero naintindihan ko yung sinasabi ng iba na gumagamit itong Eclair na ang lakas nitong pabango na to. So, ayan na guys yung review and comparison ko nitong Bianco Latte, may sample, and itong Eclair. So, meron ba kayo nitong dalawang perfumes? Alin dito yung favorite ninyo? Mag-comment nga kayo below. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!